Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
kaming mga teacher, hindi pa kami nakukonsulta, no? Katulad nung iba pang mga policies ng DepEd na sinasabi naming top-down at hindi nagmumula doon sa ano ba yung problemang dapat solusyonan, no, doon sa ating mga eskwela. Kahit anong school calendar pa, talagang darating ang bagyo, ang lindol, no? Pero sa kalagayan natin, alarming yung meron tayong 165,000 classroom na kulang. Tila na institutionalize na yung mga online classes kasi nga hindi kayang i-accommodate ng eskwelahan, no? Pag tignan mo yung transmutation table, pag nakakuha ng 60 yung estudyante, pasado na siya. Magiging 75 na yun sa mismong actual grade niya. In a way, nilulunok na lang talaga ng mga teachers natin yung pride namin. Pantayo! Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam niyo ba, ka-agri, ang saging ay isa sa mga mahahalagang agricultural export products ng Pilipinas. May mga oportunidad din sa pagproseso ng saging tulad ng chips, ketchup at iba pang processed products na nagbibigay ng dagdag na value kumpara sa sariwang ani lamang. Mula sa saging, kita'y dumarating. Bawat piraso may benepisyo at galing. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, Ma'am Nyet, sino po ba ang ating panauhin ngayong hapon? Sa makakasama natin ngayong hapon, Ka Henry, ay Certified Learning Site for Agriculture ng ating ATI sa Region 13. Ito po ay sa Caraga. No? Siya po ang may-ari ng Olivier Eco Village na matatagpuan sa Ampayon sa Butuan City. At yun nga, ang magiging topic natin ngayon ay tungkol sa farm to flavor at iba't ibang innovation sa value adding. So makakasama natin ngayong hapon, Ka Henry, si Sir Oliver Terrante. Magandang hapon, mayong hapon, Sir Oliver. Hello, Ma'am Nyet. May hapon. Good afternoon. Magandang hapon po. Opo, salamat po at kayo po aming panayam hapon. Siguro, dediretso na kami. Kwentuhan nyo nga kami ni Ma'am Nyet at ang ating mga nakikinig tungkol po sa inyong farm. Kailan ba ito nagsimula at paano po nyo ito na itayo? Magandang hapon, Sir at Ma'am Nyet. So basically, ang Oliver Eco Village, nag-start tayo noong 2022. Nang umuwi kami for good from overseas. I worked overseas for a couple of years, and then after the pandemic, umuwi na kami for good. And then dinidevelop na lang namin yung vacant lot namin na walang nangyari for the past 20 years. So that's how it started. Yan. Ma'am Nyet, go ahead po. Yes. Sir, nakarating na ako, Ka Henry. Nakatulog na rin ako dito sa kanilang farm, no? Nito lang March. Yes. Sir, ano po ang mga nandito sa inyong farm? Gaano po ito kalaki? Maliit lang ito, no? Yeah, I think this can be classified as an urban garden. Super small, 1,255 square meters lang. So, if you know 1 hectare, that's 10,000. So, that's 10,000 square meters. So, ito 12.5% of a hectare. Pero bio-intensive, no? We were able to, by the design itself, we were able to produce a lot of things. Really, nakafocus tayo sa mga herbs. Bakit herbs? Dahil ang herbs kasi, feel and heal, no? Nabubusog ka, and then you are healed also kasi ang daming medicinal benefits ang mga herbs. At economically, mababa yung kompetensya dahil most farmers medyo takot silang mag-farm ng mga herbs. So, medyo okay ang economic benefit. Okay yung business opportunity pag nasa herbs tayo. And then, apart from herbs, nag-raise tayo ng mga organic na mga baboy. When you say organic, basically we don't buy commercial feeds. Plant-based sila, so nagfo-forage lang tayo kung ano yung nasa environment at pinoprocess natin at piniferment natin. Ang Olivier din, if I would like to give you an overview, advocate tayo ng sustainability, no? So, for example, ang gamit natin dito ay solar powered. I would say na, ATI can correct me,
ito lang yung learning site for agriculture ng buong region ng Caraga na 100% solar power based. Yun yung sincerity natin towards sustainability, no? Towards climate resilient farming. Apart from that, nag-harvest din tayo ng rainwater kasi pag maulan, sayang naman yung tubig galing sa langit at in-harvest natin. So yung buong facility natin, meron tayong capacity na nag-store ng 10 cubic meters. That's roughly 10,000 liters of rainwater na ginagamit natin para sa mga farm animals natin at para sa mga tanim natin. Ayun. Opo. Pero ano-ano ho ang mga makikita rin sa inyo pang farm maliban doon sa inyong mga binanggit? Ito ay training center ng ATI dito sa Caraga in so many technologies. So makikita dito meron tayong coffee shop din sa labas at essentially meron tayong training center sa loob. Tinuturuan natin ang mga farmers dito kung ano yung mga innovative farming technologies na dinidevelop natin dito. For example, value adding or processing. Dahil maliit lang yung farm natin, ang ginagawa natin, pinoprocess natin yung mga herbs. For example, ginagawa natin very healthy na mga juices, mga coffee, tea, at kung iba-iba pang products. Meron nga tayong produkto na bazooka, banana suka. Essentially coming from banana, we ferment that and then we put a lot of herbs. So very tasty siya. Kakaiba siya na suka or sausawan, essentially coming from banana. Ayun, sarap naman. Okay, Ma'am Nyet? Yes. Actually, Henry, may accommodation din siya, 'di ba, Sir Olivier? Doon sa kanilang farm. Good for ilan po yung accommodation niyo doon? Kasi nga nagpapatraining din po siya doon sa kanyang farm. Meron tayong 8 farmhouses. Ito lahat fully air-conditioned and solar-powered, no? So kahit mainit ang panahon dahil fully air-conditioned yung mga farmhouses natin, okay na rin. Lalo na sa mga farmers na nagtitrain at tumitira doon sa garden natin. Henry, itanong natin, magkano ba binabayaran niya sa kuryente? Kasi parang nabanggit niya na fully solar-powered, no, ang kanyang farm. Oo, so nung nag-start ng mag-invest ng solar, kala natin lang to, parang for the sake of it. Pero ngayon na nagkakaroon na ng crisis, no, na lahat na nagtataas na. Ngayon namin na i-experience yung value, yung benefits ng mag-invest sa solar power. For example, kung palaging puno yung training natin at palaging maraming nakatira sa mga farmhouses, siguro babayaran natin kada buwan is around 25K. And then because of the solar, so maybe we will only be paying around 12 to 15,000 a month. That's roughly 10,000 less. But more than that, meron kang bonus kasi meron tinatawag na net metering. Net metering meaning kung maraming sobra, maraming excess o surplus yung production ng solar power mo, binibili yan ng grid. So ang namaminus sa bill namin is around 2,500 to 3,000. So instead na 10,000, yung babayaran namin, which is already kalahati yung dapat na bayaran, plus less 3,000 pa dahil sa net metering. Kung baga nagbibenta ka dun sa electric cooperative, naging 7,000 na lang. It's really a big value, big benefit kung mag-invest ka ng solar. May kamahalan nga lang, pero kung titinan mo yung in the long run, sulit na sulit siya. Pero initially, medyo mag-divert lang kami ni Ma'am Nyet kasi marami nakikinig sa ating may-ari ng farm. Baka gusto nila lang ho, Ma'am Nyet, magkaroon ng idea sa ganito. Initially ho, magkano ang, if you made the ballpark figure tayo, magkano ang investment sa ganyan? At once ba kayo ay nagpakabit ng solar, ilang taon nang itinatagal niyan bago hanggang sa hindi na pwedeng gamitin? So may mga warranty yan ng vendor. So kung panel, mga 20 years yan, no? So and then kung sa inverter, yung battery, mga 5 years. Ang kanilang warranty is that after 5 years, yung kung magkano mang in-invest mo, bababawi mo na. So meron ka ng 15 years na bonus dyan. In terms of how much, ito magdidepende kasi kung ano yung requirement mo eh. So unang tatanungin dyan ng vendor, ilan bang AC mo, ilan ba yung freezers mo, ilan ba yung mga load requirement. From there, mag-estimate yung vendor kung ano bang gusto mong mangyari, sir. Zero bill
meaning wala kang babayaran, or 50% lang ang babayaran mo. From there, mag-estimate yung vendor kung magkano yung investment mo. Sa kaso natin, ang investment natin is around 650K. Dahil ang capacity natin, meron tayong 20 panels, meron tayong isang inverter, at 16 kilowatts. No? 16 kilowatts yung load capacity natin. That covers siya, no? Kung gusto ko bill, pwede akong mag-invest ng 1 million, 1.2 million, and then wala akong babayaran. Pero that 650,000 covers how many buildings or how many floors, how many areas? Meron, yung sinabi ko kanina, meron tayong 8 farmhouses na fully air-conditioned yan. Wow. Meron tayong 500 bulbs dahil buong facility merong mga ilaw. Meron tayong 2 malaking deep freezers, 3 chillers. Ang dami-dami nating mga other appliances. So lahat ito covered ng solar na energy na nag-invest tayo. And you only pay how much per month now? So, ano na lang, 7,000 na lang. 7,000 Kung hindi ako nag-solar, siguro 25,000 na ang babayaran ko. Plus kasi naka-solar, 10,000 na lang. Pero may less 3,000 pa yan, sir. Ang 3,000, yung tinatawag na net metering. Ibig sabihin, sobra-sobra. Alam mo yun, mainit. No, summer na, sobrang init. Alas 10 pa lang, puno na yung battery. So, merong surplus. Wala, saan mo itatapon yun? Tatapon yun sa grid, doon sa electric cooperative. Babayaran ka niya. Magre-reflect sa bill mo. Babayaran sa kung ano pa yung amount na babayaran mo. Ganon kaganda ang solar Maganda investment. talaga, Ma'am Niet. Ano? Isipin mo, if you're consuming 30,000 a month sa electric, kung nung hindi pa kayo nag-solar, so 30 times 12, that's how much? That's 420,000, right? Ano ho? Sa isang taon. Kung nag-invest ka ng one time ng mga 650, 700,000 in 2 years, yun ang bill mo eh. Sobra pa. Diba? That's very true. That's very true. But anyway, kung, let's say, nag-invest ako ng 1 million o 1.2, wala akong babayaran. So, ibig sabihin, 25,000 na savings mo every month times 12 months. That's a lot. That's 3 million already, right? Yes. That's 300,000. Okay, siguro dun sa siguro dun sa mga may-ari ng farm na nakikinig sa atin ngayon, Ma'am, ano ho. I think that's a better option, ano ho. Itong pagsosolar lalo na ngayon. Investment ka, Henry. Lalo na ngayon at nagmamahal ang gasolina, diesel, crudo, langis, nag-i-increase na naman ang mga electric charges natin. So solar is the one of the option. Anyway, masyadong mainit na ang ating talakayan tungkol sa solar. Pumunta kami ni Ma'am Niet naman, tatanungin namin kayo tungkol naman sa napakasarap na banana ice cream. Okay? Mag-banana ice cream muna kami ni Ma'am Niet. Ma'am Niet, tanungan natin kay Sir kung kwentuhan nyo nga kami ni Ma'am Niet. Paano ba ginagawa itong banana ice cream? Marami ring nakikinig, lalo pag tagsaging baka yung iba na nababarat yung saging, so sobrang dami. Pero pwedeng gawing ice cream. Paano ba ginagawa ito? Pero of course, yung trade secret nyo, huwag nyo na muna banggitin. Kung paano lang, the basic process of making your banana an ice cream. Actually, wala akong trade secret kasi ito yung commitment ko sa ATI. Tinuturo ko sa mga farmers. Ito yung advocacy natin dahil well-supported tayo ng ATI. Love tayo ng ATI, so super love ko rin sila. So kung ano yung mga technologies natin dito, walang confidential, tinuturo natin. With regards to the ice cream, it's a very simple way of making an ice cream, no? 3 ingredient lang yan. Isang lakatan, i-freeze mo ng overnight, yung sweet potato para starchy, and then coconut cream. Itong ice cream na to, sir, is dairy-free and sugar-free. No, sugar-free dahil wala kang nilalagay na table sugar. Dairy-free dahil hindi ka gumagamit ng gatas mula sa mga animals. Wala kang kinakatay. Plant-based yung gatas natin, which is basically coconut cream. Itong 3, yung ingredient natin sa ating napakasarap na banana ice cream. So, kung medyo diabetic ka at meron kang issue sa sugar, okay to, walang guilty. Kumbaga, walang guilt feelings kasi it really tastes like an ice cream. Really, really very good. And then,
dairy-free and sugar-free. Dito lang yan sa Olivier Eco Village. Okay, Ma'am Nyet, go ahead. Yes, Henry, natikman ko na yung ice cream. Di ko nga lang pwedeng dalhin sa Maynila. Kaya, yon. Pero aside from that, kasi ang daming produkto, nagva-value adding sa maliit na farm, no, ni garden, kung sabihin natin, ni Sir Olivier. From dun sa mga tanim niya, nakakapag-value adding siya. Ito yung mga sample. Sample ako. Dito pa, sir. Sige. Oo, meron yung, ano to, sir? Garanok, yung manok sa garapon. Manok sa garapon. Meron din siyang garalad. Ano to? Bulad. Ano pa ba yung bulad, Henry? Tuyo. Oo. Tuyo, yeah. Yon. And garaport. So, kumbaga, na-preserve at na-lengthen, no, yung shelf life ng kanyang mga produkto. Ma'am, so, siguro yun yung ano natin. Yeah. Bakit siya nag-value adding tapos hindi po ba mahal ito? Ano po yung dagdag nito sa inyong kabuhayan, Sir Oliver? Sir Oliver, bago niyo sagutin yun, pwede bang isang shoot lang doon sa saging, doon sa banana ice cream? Lahat ng saging pwedeng gawing ice cream. Pwede, pero yung pinakamasarap yung lakatan. Okay. Dahil milky siya at saka very sweet. But any other kind of banana would be very okay. Okay. Pero sa experience namin, yung lakatan talaga yung the best. Okay. Ang ganda nun, ha? May gara pork, gara nok, garalad, ano pa yan? Gara fish. Okay. Ang kulang na lang sa inyo, gara beef, gara fish, meron tayong gara fish. Gara fish, meron din. Yung bulad, actually, fish yun. Oo, yung gara beef na lang. Sarap niyan. Okay. Yung tanong ni Ma'am Nyet, how did that, yung pagbavalue adding ninyo nakatulong ng mas malaki ba kung sa regular lang na pagbebenta nyo ng produkto? Definitely, no? Nagba-value add ka dahil gusto mo times 3, times 4 yung revenue. Bigyan lang kita ng example. For example, no, yung meron kaming unusually yung malakas na product dito. Ang tawag namin salted herbs. Salted herbs, basically asin lang yan. At nagmi-mix lang kami ng mga dried herbs kasi ang dami namang herbs dito sa garden. So magkano lang bang kilo ng asin, no? Mga siguro 10-15 pesos. Pero yung mahal doon yung herbs kasi bibihira lang yung nag-farm ng herbs. Minimix namin yan at binibenta namin ng 150 pesos for a 250 grams. So kung titingnan mo, yung 1 kilo ng asin na bibenta mo ng 4 na beses ng tag 150 each, ibig sabihin 600 pesos. Yun yung value, yun yung meaning ng value adding. Kung asin lang yan, syempre, okay, asin lang yan. Pero pag nilagyan mo ng herbs, masarap na, aromatic na siya. And then napakagaling pag magpiprito ka or let's say gigrill ka, lagyan mo lang ng salted herbs, wala ka nang ibang lalagay diyan. Yun yung value yun yung benefit, yun yung wonder ng value adding. So salted herbs, siguro yung revenue natin times 10 kung asin lang binenta natin or herbs lang binenta natin. That's one basic example. Opo. Ma'am Nyet, tanungin ko lang po kayo kasi for sure ang daming ang tanong ngayon kasi yung food processing yun yung 'di ba? Yung paglalagay ng manok sa garapon to prolong the shelf life. Ma'am Nyet, ang ATI naman kayo po doon umaalalay sa pagtuturo noon. Ano ho? Ma'am Nyet? Where's Ma'am Nyet? Nawala si Ma'am Nyet. Paano wala si Ma'am Nyet? Oh, okay. I can jump in if you want mine. Yeah. Opo, please. Ang ATI po katuwang ninyo doon sa kuwan na yon. Every step of the way, nandiyan ang ATI. At ng mga experiments natin na nagfi-fail at nagsasucceed, nandun ang ATI. Very patient, very supportive, at very accommodating. So pati yung training natin sa food preservation, nakukuha natin yan dahil pinapadala tayo ng mga training sa ATI. Siguro kung hindi tayo na-expose sa training na under the auspices of ATI, hindi natin
malalaman tong mga technologies na to. So grabe talaga yung support tulong na of the ATI sa atin. Ma'am Nyat, I was asking po kanina, kayo sa ATI naman doon pumapasok yung pong role ninyo sa pagtuturo ng paano magproseso, mag-preserve, 'di ba? Lahat 'yan kayo po sa ATI naman ang in charge sa ganyan, right, Ma'am Nyat? Yes, Ka Henry. Kaya nagse-certify din tayo ng ating mga learning sites, no? Dahil sila yung mga nasa communities, sila yung katuwang natin pagdating sa mga communities para mag-train din sa mga farmers sila. Ito, may sample ako nung sinasabi ni Sir, yung salted herb, no? Ito, nakabili ako, nabigyan ako noon, nung galing nga po ako sa kanila. So, from as simple as sin, nagkaroon ng value, nagkaroon ng additional minerals na rin, additional na kumbaga value niya kaya dahil sa mga herbs na nandito. Masarap pang Ka Henry. Ang gusto ko yung saan ho ba ako makakabili rito sa Manila ng garanok? Gusto ko yung manok na nasa garapon, ma'am. Yung tsaka yung garapork. Mukhang ang sarap niyan. I'll send you there. Mukhang ang sarap niya I'll send to ATI. ATI will send to you. Ang sarap niyo sa sinangag siguro, di ba? Oo. Ay, wag kang mag-try ng garanok, sir. Dahil maubos yung kanin mo. For sure. Oo nga. Hindi bale. Yung ganyan pong yung kasi yung business na yan, ma'am, yung kakaiba kasi yan eh. Kakaiba yan. Ako marami na ako nakitang of course yung bulad na nasa garapon, pork na nasa garapon, pero yung garanok ngayon lang ako nakarinig ng manok na inilagay sa garapon. Native po bang ginagamit ninyo or yung mga manok na nabibili sa palengke? Yung commercial muna this time. Commercial, opo. Okay. At pagka ho ba nagva-value adding, Ma'am Nyet, sir, mas, ano ba yan, hindi naman malaki yata ho ang puhunan pag nag-value adding ka kasi yung mga ingredients naman, lalo kung meron kayo sa inyo pong farm, madali naman pong gawin. Hindi mahal ang puhunan sa pagba-value adding ng ganyan. Okay, so, hindi. Hindi malaki ang investment. Ma'am Nyet pala, Ma'am Nyet, kapala yung tinanong, sorry. Hindi, okay na, sir. Okay po, opo. Sige. So, depende naman sa batching yan. So, let's say, for example, nagsasalted. Ito yung example, maganda siguro, sir, makarelate tayo. Alam mo yung baboy, organically raised tayo dyan. So, plant-based. So, ito yung mga baboy natin na vegetarian. Yung isang baboy, pag nag-iihaw tayo, pwedeng maging revenue ko dyan mga 60 to 70,000, which is times 3 kung binibenta mo yan ng live weight. No, so magkano bang pupuhunanin mo pag nag-value add ka? Basically, yung jar lang naman at saka yung pressure canner kasi pina-pressure can natin to eh. Ito yung technique para hindi masisira yung pagkain 12 months maximum na hindi mo nilalagay sa fridge. So yung basic na kapital mo. Pero yung 1 kilo ng baboy, pwede mo mabenta up to 1,000 pesos from the usual 300 or 400 nga nagva-value add ka. Doon papasok yung mga herbs natin para lalong sasarap yung mga baboy at yung manok na nilalagay natin sa garapon. Pero kailangan niya taho pag ganyan ay bagong katay yung baboy, Mas That's true. So kasi tayo, I think dito sa Caraga, tayo lang yung very serious. Pwede akong i-correct ni Ma'am Nyet, ha? Tayo lang very sincere in terms of organic hog raising. So hindi tayo nagbebenta ng fresh meat dahil pag maubusan tayo ng supply, wala tayong mapagkunan dahil wala namang iba nagre-raise ng organic na baboy. So ito yung pag fresh katay, ito yung masarap na niluluto. Ini-stew muna namin. Basically, African stew ang dish niyan dahil influence yan dun sa mga pagkain na na-adapt namin sa Africa. We live in Africa for 15 years. Ang masarap na pagkain doon, mga stew. Pork stew, chicken stew, fish stew, beef stew, or yung mga, yung mula sa karnero, yun, marami doon yun. Kambing, ganyan. So yung stew na recipe, yun ang in-apply natin dito sa mga processed meat natin.
and then nilagay natin sa jar, pinapressure ka ng mga 90 minutes to 120 minutes para lalong sasarap siya, mas lalong tender at hindi siya mapapanis for the next 12 months kahit wala sa refrigerator. Uy, at mukhang yung baboy nila, ma'am, cholesterol free, ha? Oo. Plant-based. Walang amoy. Kasi gaya na nabanggit ko kanina, nakatulog na nga kami doon sa kanyang farm, sa kanyang garden. Katapat lang nung tinulugan namin, yung babuyan niya, wala, kung hindi iimik ang mga baboy, di mo alam na may baboy na may baboy, ang galing naman. Opo. Sana, magandang practice ninyo sa pagbababuyan na pagka ganon, ano ho. At kaya namang ma-achieve yun ng lahat ng mga nagpipigiri kung tutuusin. Sir, ano ho? Very doable. Yun nga yung pinaka-technology na sinishare natin sa mga farmers dito sa Caraga. Lalo na ngayon, sir, na mahal na ang feeds. Dapat marunong kang gumawa ng sarili mong pagkain para sa mga farm animals mo. Kasi kung hindi ka marunong gumawa, malulugi ka. Ayan. Okay, Ma'am Nyat, magko-commercial lang ako. Pagbalik natin, tanong naman natin si Sir Oliver, ano ang plano niya pa rin sa kanyang mga farm? Anong gusto niya ma-achieve pa rin sa kanyang business? At siyempre, yung mga pagtulong pa rin sa community together with ATI atin pong tatalakayin, partnership with some of the organizations doon sa lugar nila. 4:02 ng hapon, babalik tayo. Na parang ang sama-sama ng loob namin na makakapasa tong batang to pero alam namin na hindi siya natuto. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News happening sa trend, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Right, balik tayo sa ating programang Agri Ascenso. Kasama natin si Sir Oliver Terante ng Olivier Eco Village in Purok 1B sa Butuan City sa Ampayon. Ano ho? Dapat tama yung pronunciation natin, Ma'am Yat. Olivier para kasi yung mga baboy nila roon ay naka-Cartier. Sir Oliver, balik po tayo sa Himpapawid. Ano po? Siguro matanong lang namin kayo ni Ma'am Nyet, ano ang future plan? And idagdag na rin namin sa mga plano po ba ninyo, kumusta naman yung, kasi ang mission I think ng ATI, ng DA at kayo rin is to help the community. Yes. Dalawa yung project na pinupurso natin in the very short term. Una is yung magre-raise tayo ng BSF, yung Black Soldier Fly. I don't know kung narinig mo na yan. This is a way of, how do you call this, helping the environment process mga bio-waste, no? Yung mga nabubulok na mga waste. At ito kasi nagmamatch doon sa advocacy namin dahil nagre-raise kami ng organic pigs. Yung larvae kasi ng BSF nakakatulong para mag-elevate pa further yung quality ng feeds na ginagawa namin dahil mataas yung crude protein niya. Pati yung frass, yung waste niya, nagagamit mo as fertilizer para sa mga tanim. So yun yung project na in the short term, ito na yung gagawin namin. Pangalawa, gusto namin ma-expand ang market base namin. Magagawa lang namin to pag if they approve kami. So naghanap ako ng investment at planning at mga resources para makapag-FDA approval kami dahil ang dami-dami naming mga exciting products. I was so happy na dala-dala ni Ma'am Nyet yung binili nila dito. Dahil pag may FDA, it means I can sell anywhere in the Philippines. Ngayon, limited ako sa B2C, business to consumer. Hindi ako makabenta sa B2B, business to business, dahil nga walang FDA. Yun yung tinitingnan natin na maging opportunity natin na sana gaganda na yung business natin. Ma'am Nyet, naka-FDA na tayo. Ang DA po ba through AMAS or kayo sa ATI mayroon pong like MOA sa FDA meron ba kayong usapan with the FDA na pagka naman certified namin sa ATI baka pwedeng matulungan natin ma-FDA kaagad kailangan mabilisan ito kasi food processing and consuming goods ito Wala pa Henry, pero lagi po namin iniimbitahan ng FDA to share. Actually, yung last na sharing nila sa amin, mas napabilis. No, compared before, nabanggit po nila na mas napabilis na nila ngayon ang proseso ng kanilang pagpaparegister. So doon naman kami nagpapasalamat kasi nga dumadami na rin sa ating mga farmers yung napaka-enterprising kagaya ni Sir Oliver na nagpo-proseso, no, na kaya nga ini-encourage na rin natin kasi sila na hindi lang production kundi kasama na rin ang processing, lalo na kung may market naman sila. So
katuwang naman natin ka Henry si FDA, wala talaga lang yung outright na sige mas mabilis kasi may pina-follow din kasi silang protocols pagdating sa pag-examine, no, pag-test doon sa mga pagkain. Of course, in alignment din na dapat in accordance sa mga food safety regulations din. Oo. Pero siguro do sa mga nakikinig naman sa atin, interested sa inyo po mga produkto, together with ATI and the Department of Agriculture, rest assured na ito namang produkto ni Sir Oliver naman is not only quality but standard naman. Sinusunod naman yung kalinisan at wala namang so far nagiging problema. Tama ba, Sir Oliver? Most definitely. So far, no, wala pa namang nagreklamo sa atin na may nangyari sa akin or something untoward happened to me. Kinukonsume yung mga produkto natin dahil alam mo na, cleanliness and sanitation, very key yan. Especially dahil organic and permaculture advocate tayo. So, yung cleanliness, sanitation, and health, primary talaga yan more than anything else. Yun ho bang produkto ninyo? Saan ang distribution? B2C lang, pero ano ba yan? Through online? Makaka-order ba? Paano ba makakarating sa hapagkainan niya? So, pag napupunta si na Ma'am Rem at Manyet sa coffee shop, bibili sila ng sandamakmak. Yun yung namin. So we have a coffee shop outside at maraming kumakain din sa coffee shop natin dahil lahat ng ino-offer natin, mga healthy foods, healthy drink, at doon naka-display yung mga produkto natin. Ando nakikita nila, naku-curious sila at bumibili sila. So basically walk-in. Wala tayong online. Referral, maraming referral dahil example, ginawa ni Ma'am Yet, happy siya, nag-refer sa friend, a friend referred to a friend. That's how we build our market. So parang word of mouth lang. Iba to pag merong FDA dahil syempre, you can reach to as many channels as possible. Sana Ma'am Yet magkaroon uli ng food exhibit dito sa kapitbahay namin sa World Trade, ano. Tapos imbitahan natin sina Sir Oliver para at saka yung iba pang mga yung iba pa pong mga anong tawag rin bumubuo po doon sa mga exhibitor natin. But anyway, Sir Oliver, nako, talagang nakakatuwa naman itong inyong business na ito. Yung inyong mga tauhan galing sa community, galing sa lugar nyo to give them employment also, I'm sure, ano ho? Yeah, of course. Mga pinsan, mga pamangkin, mga kapitbahay, friend ng friend. Yun lang naman talaga. Basically, pag ganitong business, you rely on your community. Kasi kung wala kang support sa community, hindi ka magta-thrive . So, lahat yan, naka-community base. Alright. At ako, malapit lang ako sa center ng ATI . I think ako yung pinakamalapit na complete facility na learning site for agriculture ng ATI. So, ako yung go-to entity nila. At sabi ko, pag tatawag sila sa akin, hindi pa sila humihingi kung anong gusto. Sabi ko, yes na ako kahit hindi ko pa alam. Ganun ko kalabang ATI dahil love na love din ako ng ATI. Very good. Salamat po naman. Henry, siguro para dun sa mga nasa Butuan or kung mapapapunta naman po kayo ng Butuan, bisitahin po ninyo yung resto. Ano na nga pong pangalan ng resto natin, Sir Oliver? Certified organic ka, Henry. Mura pa yung kanyang mga sinaserve sa kanyang resto. So ito yung Olivier Eco Village sa Purok 1B, Ampayan, Butuan City. Opo, at yan. At hawak ko po ngayon ng isang garapong garanok. Kung gusto po ninyo, ay masarap po ito. Ay, pala na. I'll send you garanok and give it to Sonori. Alright. Sir Oliver, salamat po ha. Thank you so much for joining us. Salamat. Thank you. Okay. Thank you, Ma'am Yet. Thank you. Salamat po. Alright. Salamat, Sir Oliver. Ayan. Thank you po. See you po. Yes. The honor of Olivier Eco Village sa Butuan City. Nakasama po natin. Nakakatuwa yung mga ganyang very enterprising, innovative, ma'am. Yun kasi kailangan talaga innovations at hindi takot magpihit ng negosyo, ma'am. Isipin niyo yung yung pagsosolar na lang, high risk yun, 'di ba? But well, may kasabihan kasi, tama ba yun, ma'am, yet high risk, high yield.
medyo risk taker tayo minsan. Ma'am, baka meron kayong idadagdag before we say goodbye. Sige, Ka Henry, para sa ating mga libreng online courses, pumunta lang po, bisitahin ang aming e-learning portal, www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe din po sa ating YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos on agriculture. At i-follow po kami sa aming mga social media pages sa TikTok, sa X, sa Instagram, at sa Facebook at ATI Interactive. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang, Ka Henry. Maraming salamat. Teka, Ma'am Nyet. Happy Saturday, everyone. May techno-tip number 2 lang tayo bago tayo mag-bye-bye. Techno-tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam nyo ba, ka-agri, sa Pilipinas, lumalaking interes at negosyo sa herbal at plant-based products dahil tumataas ang demand para sa natural health options. May mga programa at training na tumutulong palakasin ang supply ng herbal raw materials at suportahan ang mga magsasaka at producers upang mas maging konektado sa industriya at merkado. Herbs na alaga, negosyo'y asenso, kalusugan at kita, sabay progreso. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Ayun, okay. And now, Ma'am Nyet, salamat pong muli sa inyo. I'll see you again next Saturday. Salamat po. Si Ma'am Nyet Arceo, ang Assistant Director ng ATI Agricultural Training Institute. Paalam na po kami sa ating Agri Asenso. Ako si Henry Uri. Susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Asenso. This time, Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for every